Check! Okay, so magtutour tayo ngayon. Nandito tayo sa, ito yung community doon ng Santa Cruz Island. Ay, ang cute! First stop, nandito tayo sa Climaco Freedom Park. Guys, our next stop is Pasunanga Boy Scout Camp. Hi guys, welcome back to my channel. Gracias amigo, amiga, dahil nandito tayo sa Asia's Latin City, Zamboanga. This is our last stop sa ating Zamba Sulta trip, no? Ito yung pinaka number 4 na natin na stop, Zamboanga, guys. So today we're going to explore Zamboanga City. We will start with Santa Cruz Island, which is the famous na puntahan dito sa Zamboanga, and then tomorrow naman magsi-city tour tayo. So actually nagpahinga na tayo dito sa Zamboanga in the past couple of days. So may mga nakita na ako ng mga structure. Yung salita nila is Chavacano, no? So para siyang Spanish. So yung mga words nila dito like Buenos Dias, yung mga aeropuerto, gracias, yung thank you nila dito is gracias also. So gracias. So para siyang Spain talaga. Tapos look at their architecture, no? Para talaga kang nasa Espanya. Grabe yung pagiging prominent ng Spanish architecture. Kung gagawin nyo rin itong Zamba Sulta na trip, guys, no? So Zamboanga is parang yung magiging base na area nyo, yung place nyo, kasi siya yung merong direct flight from Manila. So Manila to Zamboanga. Tapos from Zamboanga pwede na kayo makapunta sa Basilan, pwede na kayo makapunta sa Sulu, or pwede na kayo makapunta sa Tawi-Tawi, no? So tara guys, it's early in the morning. And then, meron pala kaming, kasi kahapon namasyal kami sa SM dito sa Zamboanga. Tapos may nakita kaming orange na short. And then, napag-decide namin na lahat kami mag-orange na short. Bumili kami ng same na shorts. Tapos magbo-black kami na top. So, look at them. Ito, mga vloggerist kami. So, may kanya-kanya muna kaming buhay sa intro. Nag-i-intro kami bawat isa, but look at us. Meron kaming uniform for today's video. Na para bang dance mo, boy group tayo. Tara guys, magkakape muna tayo dito. May nakita kaming kapihan sa may port. Kape Zambo. Kape muna tayo. Ito. Tara guys, magkakape lang ako kasi hindi gumagana yung ano ko, utak ko. Parang ganda dito, oh. Para kang nasa ibang lugar. US? USA with Ivan. Meron mga nagtitinda sila, Ivan, oh. Nagtitinda sila ng ano, dried fish. Tapos paano dito nila ibebenta sa mga tao dito? Ah, ayan, parang alam ko meron sila pa dito mga ang tawag dyan, Vintas? Vinta? Tara, punta tayo dun sa magpaparegister yata muna tayo dito sa bilihan ng ticket. Okay guys, so yung bayad sa boat dito 1,000 pesos yung round trip, pero maximum of 10. So since kami apat lang, babayaran pa rin namin yung isang boat na 1,000 for 4 of us. Pero kung 10 kayo, mas makakamura kayo. Entrance fee naman 30 pesos per person, and then may cottage, ang small 100 pesos, ang large na cottage 200. However, wala na daw available na small, so we will just avail ng large na cottage, which is 200. Not bad pa rin yung 200 actually. For naman 400 pesos is all of you. Today, apat na kayo. So, matotal 50 pa rin per head. Including the guide fee. Bayad na yun sa guide, 400 pesos na yun. Package na yun. Round trip na yun. Going to beach front again. Okay. Thank you, kuya. Thank you so much. Okay, guys. Dapat magpunta kayo dito before 11. Kasi pag 11 onwards, hindi na sila nag-accept ng guest papunta doon sa island, no? Tapos dapat before 2 PM makabalik na kayo dito kasi masyado na daw maalon. So after 2 PM pinapabalik na nila lahat ng guests. So usually itong Santa Cruz is day trip lang siya, no? Day trip lang siya from Zamboanga. Guys, yung boat na sasakyan natin, good for 10 naman daw yan, pero 4 lang tayo. Guys, 15 daw pala yung capacity ditong boat na to. Akala ko 10 lang. Kaya daw pala ng 15. I'm so sorry. Kailangan natin mag life vest for security. Let's go! Okay guys, after mga 10 minutes na boat ride, nakarating na tayo dito sa Santa Cruz Beach. Aray ko, meron dyan nakasulat na I love Zamboanga. Zamboanga. Ayun lang yung Zamboanga City, oh. Parang tumawid lang kami. Yan sinakyan namin na boat. Medyo maalon ng slight, no?
Merong volleyball courts dito. Tapos itong Santa Cruz, tinatawag din siyang Pink Beach. Kasi meron kayong mga makikita ng mga pink particles na parang galing sa corals. Pero akala ko like yung buong beach is color pink. May mga parts lang pala. For example, this one. Kita niya. Yan, no? Kita niyo ba yan? May mga pink na particles, no? Kita ba sa vlog? Ayan, ay sa video. Yan, no? May mga pink na coral particles yung beach. Like this one. Ito na yung aming cottage with the guys. Yan. Small lang to. Actually, yan dun yung large. Kaso pangit yung location ng large kasi sobrang layo niya. So, ito na lang. Small na lang yung kinuha namin. Kasi, ito lang siya sa may mismong beach. Yun. Guys, ito yung mga cottages. May CR din sila. Tapos maglalakad kami papunta sa bilihan ng mga isda. Kasi pwede daw dito magpaluto ng isda, mga crabs, ganun. Wala kaming baon na pagkain. So, magpapaluto tayo dito. Hindi ko lang alam kung magkano. Ang ganda ng vibe. Punuan daw sila ngayon kasi weekend, today sa Sunday. So ang mga cottages like punuan talaga. But even though punuan, ang ganda pa rin ng vibe. Oh. Vibing. Ay! May mga nagtitinda rin dito ng mga alahas. Tari may mall. Ayun oh. Nagtitinda ng alahas. Is a pendant, like it's just a pendant like this big. Like this one. Wow. I want just this one as a pendant. Ay, no, dami nagtitinda ng pearls dito. May milk tea kaya dito. Meron kasing pearls. Charing. Walay. Yung guys, 150 lang yun. Parang gusto ko yun. Ito sa'yo, sir. Oh. Tingnan ko doon. Ay, hindi para sa akin. Para sa nanay ko. Opo. May Gcash ako. Sige, sir. Pili ka na lang dyan, sir. 150 pesos lang to, te. Opo. Pili lang ka, sir. Pili ko, Marbs, lahat pabilin mo na. Gagi. Go. Yun guys, bumili ako ng bracelet para bumagay lang dito sa neck. Kasi ito sa mama ko naman, bracelet. Yes, magpapaluto tayo. Ala, sea urchin. Ivan's favorite. Anong meron today, kuya? Oh. Pakul! Kuhan po yan. Laman. Magkano yung squid, kuya? 450 ang kilo? Yan, crab show. 550. Yes, unicorn fish daw, surahan. Parang gusto ko ng pusit. 450 daw. 450. Lahat na to? Gano'ng kadalami yung isang kilo? Ganyang isang kilo niya? Itimbang mo, Manong. Timbang. Kahit mga 4 lang siguro na peraso, no? So yung isda namin, ayan. Magkano kuya? 1.3? So magkano yan? 350 ang kilo? Opo. 350. 350 times 350. 350 times 455 350 times 1.3? Opo. 455. 455. Tama ka kuya. Ano na lang 400? 450. 5 pesos. 430 ka. Oh. Oo nga. 420. Oh. Oh, nag-guess na si kuya. Yes, Yes. now. Ayan guys, so dito nila lulutuin. Ah, so magiging ganito siya later. May kasamang sausawan na ba yun? May sausawan na yun, kuya? Mura lang din sa usawan. Mura lang din sa. May Saan? 500 na isa yung sa usawan. 100, grabe na. Mura lang siya doon sa mga party. Oh, inihaw pala yung squid din natin. Oo, walang pampalasa yan, kuya. Asin-asin, wala. Ihaw lang. Ihaw lang talaga. Tapos yung pampalasa lang yung mga toyo na kukunin doon, no? Okay, sige. Kuya, kamatis pala magsisil. Ay, chicken pyanggyang! Hindi po, sir. Na-package na po yan. Cater kasi. Ay. Sa ulitin pagpunta dito mag-avail kayo. Ah, dapat package. Sayang. Kasi yung mangga package. Lahat po yan sir. Magkano pa din? Walang nabibili Kasi dito. kung isa po sir na yung pababa, 400 po. Kung 10 patas na, 350 sa tao po. May breakfast na kayo, may soft drink, prutas, lahat. Oh, yan galing. May yan. Saan nag-avail nun? Tawag lang po sa kanila. Ah, sa tourism. Oh, pala nag-avail tayo ng package. May chicken pyanggang. Ang sarap ng chong. Daling. May crabs pa sila, oh. Okay lang, DIY tayo. Kaya so magtutour tayo ngayon. Nandito tayo sa, ito na yung community doon ng Santa Cruz Island. So dati mga 5 houses lang ang meron dito, but now is
Nasa mga 80 to 90 houses na daw ang meron sa community na ito. So magtutour tayo, sumakay kami ng ganitong boat ito. 300 pesos round trip ulit from the Pink Beach to this island. Tapos nilipat tayo sa mga yellow boats na ganyan. Itong yellow boats 300 pesos, good for 2 persons. And then bayad sa tour guide 300 pesos as well. Ayan, meron tayong tour guide si Kuya. Ayan. This is their community. Ayan guys, ang ating boat. Sila Kuya. Isa sa likod, isa sa harap. Ako na sa harap. Hi Kuya. Good for 2. Ayan, marami din palang nagtutour sa yellow boat. Kasi papasok tayo sa mga mangroves. Tapos masyadong masisikip. So kailangan ng ganitong boat lang. Ayan, ang dami rin pala nagtutour ngayon kasi ano eh. It's a weekend. Kasama ko si Ivan sa likod. Ay, hello. Feel na feel. Kaya nga, feel na feel niya. Feel na feel ko eh. Kasama namin guys. Hello guys. Ba't naka-orange short kayo sa loob? Ha? Hindi ko alam. Ayun din. Bakit kayo naka-orange short? Pasayo ba kayo? Kuya, ay, hindi to tama-taob kuya. Hindi po. Seryoso? Pag 10 years na po yung operation natin dito, ni minsan wala naman tumaob na pa. Seryoso? No? Yes, oo po. So, alam din natin lahat naman ng pangyayari, may first and the last po yan. Okay. So, malay natin tayong makakuha for the first Wag time. naman kuya. Yung camera namin. Wala po. Wala. Yung ahas, yung snake. Yes, meron po. Yung ahas, yung Nandyan snake. po yung mga jelly snakes, yung mga Yung sea snakes. Ito naman yung sa lalaki, pahaba at matulis. okay. Yung dahon po, sir. Okay. Yung dahon po. Kitang-kita lang Pahaba yung at sa babae matulis. pabilog at makapal. Yung sa lalaki, pahaba. May at gender matulis pala po ang yan. dahon. Yan. Sana all. So pagdating sa mga season stock, sa babae multiple flowers, din yung sa lalaki dalawa lang. May dalawang bilog-bilog lang. Yan. Kaya tinatawag Mga na jellyfish upside yan? down. Okay? Ayan. So well, lahat naman ng jellyfish Upside na down meron dito jellyfish. sa mundo, may stinging cells po yan. Pero ito, mampo natin sila iangat sa tubig. Then picturean. Kasi kung ano po ang meron tayo na fresh air dito sa mundo, yun po ang isa sa mga toxic sa kanila. Oh. Well, the right way to hold the jellyfish is to let it float on our hand. It seems like this. Hold on the hand. So don't let it up. Yes, Tingnan hawakan nyo na yung natin. paghawak ko, sir. Kahit paano yung paghawak natin, basta remember, don't try to flip it under the water. Ay, ang cute. Yan. Oh, Ivan, try mo. Pasensya Ay. na, sir. Medyo mailag lang yung jellyfish natin, especially sa mga taken na. Hindi pa ako taken kaya pala nag-stay. Nag-stay siya oh. Yung jellyfish mag-stay sa inyo. Ay, ang galing kaya pala. Tingnan nyo si sir kanina, nahirapan humawak. Importante na meron tayo. Here's for you. Thank you so much. Here's for you. Nagkalat. Nakita pa sa vlog na nagkalat. Here's for me. Here's for me. And? Asa na siya? Hindi mo lang nakafocus. Oh, yeah. Yan, i-open na natin yung baon guys. Let's go. Ay, baon. Ay! Baliktad. Ay, baliktad. Ang aming baon ay... Ang aming baon ay... Tapos ito pa, tanan! Okay, ayan. Kasi ang context nito, meron kaming mga kinaing halo-halo nung mga nakakaraang araw. Tapos napag-isip-isip namin, masarap yun natandi ko kung papakin sa beach. So, ayan. pero nakapagsamba sultan. Nakarating na to na. Nakarating na to ng Sulu, nakarating na to ng Basilan. Ang bigat-bigat niya. Tawi-tawi. Bigat niya pero Hindi siya nagtawi-tawi. Ay, gagi. Sorry. Hindi ba? hindi siya nagtawi-tawi. After tawi. So ngayon kakainin Yung na sa natin. pati yung sabaw, kinakain. Oh, magsimula tayo sa pinaka Pinaka-bata. Ay, hindi. Ay, ikaw. Pinaka bata. Ako na. Hindi ba pwede sabay-sabay tayo? Ikaw muna. Tapos kakainin ko na to? Yeah. Uy, may ka-grupo tayo. Tapos next. Ayun pala. Taste test na? Ay, hindi pa. Sabay-sabay na. tayo. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay. Wag mo muna kakainin, sabay-sabay tayo. Parang hindi naman to panis, di ba? Hindi naman yung panis, naka-seal. Let's go. Okay, One, Cheers two, muna. Cheers. Grabe ang clinging. No one knows how far it goes. The light inside the sea, it calls me. And no one knows how far it goes.
Parang asim. Hindi siya panis, ganun talaga siya. Hindi mo matamis ito dapat. Hindi naman ano, panis. Parang maasim. Baka expired. Gagi sa restaurant. Ay, 2027 pa eh. Normal lang. Normal lang. Grabe yung mga Nag-expect taste lang ako buds ng malamig nyo. siguro or something. Siguro. Ako nag-explore. Sa kasi yung kinakain natin, merong evaporada usually. Kaya matamis. Ito parang pineapple kasi. Grabe sa super intay natin ng ating mga in-order na pagkain. Guys, naluto na yung food natin. Meron tayong squid. Ang galing ng tigi-tigi sa Ano nga ba pangalan nito? Sea urchin. Sea urchin and then fish. Sabi nila devil fish daw. Kasi may ganito, Besh. Kasi may ganyan. Tapos nagpaluto kami ng kanin. Charan! Tapos bumili kami ng soft drinks pala yun. Kaya kakatapos lang din pala ng tour namin doon sa may mangrove snow. Meron pa sila ditong venta, yung parang flag na colorful. However, umulan kasi lumakas yung ulan, so hindi na namin pinush kasi mababasa yung mga gamit namin. Pero pwede nyo itry kung mag-venta-venta yung may colorful na flag sa boat. Try nyo yon. And then, ayun lang sa mangroves, in-explain lang ni Kuya kung ano yung purpose ng mangroves. Of course, primarily para makakasangga sa baha and mga calamities, diba? Kasi yung roots niya. Also, yung mga fishes, doon sila nagmumultiply. Tapos, yung mga baby fishes, doon sila nagtatago sa mga roots ng mangroves. So, ayun. And then, nakita rin natin yung community doon sa may Santa Cruz. It's just a small community and at least meron silang pinagkakakitaan, meron silang source of income sa mga tours nila. So ayun, nag-tour na lang din kami, sumakay kami ng mga boat, parang tulong na lang din sa mga local people na nandito, no? Yes, kaya tayo, ito na yung pinaihan natin na pusit. So wala pang lasa tong pusit, no? So ang lasa manggagaling lang sa toyo, suka. Ang galing naman ng rice. Parang sa onigiri na. Lahat na lang onigiri. Saan tayo kakain ng ano, parang local Zamboanga? Tapos nung Crispy King! Alavares ba yun? Alabar. Alavar. Crispy King. Crispy King, kain tayo ng Crispy King. Kailan? Mamaya. Gusto ko yung kumakain pa tayo pero iniisip na yung next. Ang suwi masyado. Ang tigas. Ah, pero timpla ng ano, nung toyo. Gabi. Pinagalo lang yung toyo at suka. Ang balas Parang ng okay isda. lang naman. Masarap yung devil's fish. Okay lang siya. Try natin. Ito yung isda, guys. Devil's fish. Gusto ko yung inagawan ako ni Ana. Ito yung devil's Okay naman yung Okay isda. naman siya. Ano Yung lasa? to the type ni Bobby. Oo, Malansa? Malansa para sa'yo? Medyo. May konting lansa, pero hindi naman. Tatabaw ko yung toyo. Sarap ng devil's fish. Ito, guys. Paano nyo ito binuksan? Ginanon mo lang? Parang itlog lang. Parang ganun ata, Besh. Paano? Dito? Liver crack. Ganun. Ingat medyo matusok siya. Okay. Okay. Yung sea urchin may rice pala sa ano. Parang ginawa nilang puso, no? Tapos yung sea urchin nasa baba. Sarap. Ano? Masarap. Okay pa. Pero parang onigiri nga. Tama naman yung sinabi mo. Sea urchin onigiri. Pero yung mga ano, dapat makuha ito. Ito kasi yung laman yun eh. Yan. Sa ilalim. Ito ba? Ito yung orange. Parang meatloaf. Meatloaf? Or hindi. Hindi ko pa natitikman. Pero parang meatloaf siya sa panlasa ko. Parang beef loaf. Hindi. Ay, hindi ka ba nagaganyan sa Japan? Ng ano? Yung sa mga Yoshinoya? Onigiri? Hindi ito. Hindi masyado. Okay. Okay siya. Hi guys, it's another day here in Zamboanga at ngayon naman magsi-city tour tayo, no? So nag-avail na lang kami ng tour para meron ng transportation, tapos hindi na kayo masyadong ma-hassle kasi this is our 10th, 11th day na dito sa Zamba Sulta. So medyo marami na rin kayo pinagdaanan, pagod-pagod na rin kami. So nag-decide kami nung last day, sabi namin, tara mag-tour na lang tayo para hindi na tayo masyadong mapagod. So we booked the tour na lang via Klook para ma-explore natin ang Zamboanga. By the way, hindi ko pa rin pala kayo natutour sa hotel namin. So, nandito kami. We're staying here at Ever-O Business Hotel. Lalagay na lang natin dito yung mga photos ng Ever-O Business Hotel. So, this is actually, budget hotel lang siya.
Tapos, ang ganda ng location kasi ang lapit lang namin sa SM. Nilalakad lang namin lagi yung SM Zamboanga. And then, paglabas namin, andyan yung mga fast food, Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, and all that. As in, nasa pinaka-center siya ng city. Andyan yung Ateneo de Manila. Nilalakad lang namin sa port nung nagbabarko, nag-ferry kami papunta sa ibang lugar, diba? Walking distance lang siya dito sa hotels. I highly recommend if magza-Zamboanga din kayo, you can stay here sa Ever-O Business Hotel. And of course, you can get 5% discount sa mga hotels nyo if you book that on Klook and use my code Marvin Samako Klook. So ito pala yung aming nabook na tour no, Zamboanga City all-in tour package. So ang price niya nagde-depend kasi sa number of persons. For example, if group of 10 kayo, nasa 2,000 plus. If 9 kayo, nasa 2,100. Kumbaga paano siya? Pamahal lang pamahal, mas konti kayo mas mahal. Since 4 lang kami, ayan, 3-4 each kami. So per person group of 3, group of mas mura kung marami kayo. Ito yung mga pupuntahan natin, ayan marami naman diyan. 'Di ba? Marami tayong pupuntahan for today. Start siya ng 8:45, matatapos siya ng 4:30 in the afternoon. Okay, so maganda lang sa private tour kasi as in hotel pick up na. Dito sa mismong hotel namin. Hello, good morning kuya. Sige, you can take this here kasi sa harap ako? Anyway. Yeah. Sa harapan kasi yung mga mga mabait. taas-taasang hukuman ng gobyerno. Mga mabait. Ay, shucks. May nakalimutan pa? Nakalimutan ako. Ay, sige, go. Ay, yung susi. First stop na dito tayo sa Climaco Freedom Park. So merong, ay hindi pala kita, sorry. May image dito. Ayan o. Ito. Si Climaco. So dati siyang mayor daw dito. Tapos yung image niya, makikita nyo, ayan o. Nakamotor siya, tapos may dala siyang supot, no? So famous daw siya before kasi lagi siyang may dalang supot. Tapos nagmamotor-motor siya, binibigay niya yung mga supot sa mga kids, ganun, sa mga bata. Naging mayor din siya dito. And isa siya sa mga nag-bridge ng gap between Muslims and Christians dito sa Zamboanga. Yung next administration, siya yung nagtapos. Yung Benitez. So dito, it's not about political importante, you give back yung para sa Zamboanga. So yun, sila nagtapos niyan lahat. So which is nobody thought that they would still do it. Kasi again, if you speak of political things, ganun yung magiging kwento. Pero here, hindi ganun. So that's why finally, natapos na yung Museo de Integridad. The reason why Museo de Integridad, because our Cesar Climaco here is one clean person na walang mansya and everything. So to the point na sobrang kahit yung pamangkin niya, ganun din yung record nun. Hollow points na puputulan talaga. Okay, our next stop is Pasonanca Boy Scout Camp. It's giving Baguio. Ano ba yan? CR? So pag may mga camping pala, like mga Boy Scouts, dito pala sila natutulog. Sabi ko pa na sila natutulog, naglalatag lang pala sila ng, for example, mats or banig-banig, ganyan. Oh, okay. Yan. Pang mga Boy Scout pala to. Hindi ko kasi ito naranasan kasi yung naranasan ko is secret. Greece for a world jamboree. So this happened sometime. So itong 24 daw na yan, it represents the 24 scouts who perished. Yung 24 Boy Scouts na namatay. The 24 scouts before, maybe at the back of your mind, yung tanong, among all the places, bakit nagkaroon ng memorial dito yung 24 scouts? Diba? It's mainly because the Boy Scout of the Philippines started in Zamboanga City. With 26,000 scouts that was being part of the Lorillard Spencer Group by the US Army. Ang nangyari pala doon, papunta sila sa isang worldwide jamboree. So sabang papunta sila, nag-crash daw yung plane. So namatay yung 24 of them. Nire-represent dapat nila yung Philippines. Parang sila yung Filipino representatives. Okay. The reason why bakit meron silang memorial na mga scouts na nag-perish, no? Kasi first, di ba, dito daw sa Zamboanga nag-start yung Boy Scouts, yung scouts. And then ito kasi during those time, like 1960 something,
itong mga Boy Scouts na ipapadala sana sa World Jamboree, sila yung mga supposed to be magiging leaders ng bansa natin, kasi we're still recovering from, you know, the American invaders. Parang we're still getting our independence. Tapos itong mga Boy Scout na pinadala, sila yung mga hinuhulma sana na maging leaders ng bansa natin. But because of that, in one strike, they all perished, no? So nag-reset. So it was a hard time for the Philippines, kasi yung mga dapat na gagawing leader, yung parang mga prodigy inaalagaan nila, is nawala. So it's a reset for the Philippines. Kaya ganun na lang nila kapahalagahan at gumawa sila ng memorial dito sa Zamboanga. Up until now, if you also want to do some events here, scouting, it's free daw. Pwede kayo mag dito for as long as yung mga basura bibit-bitin nyo lang pa alas. Oh, merong treetop house, treetop challenge. Yes, nakita tayo dito sa Zamboanga Tree House. Actually, libre lang daw pala magstay dito. Kailangan nyo lang magpaalam na mag-stay kayo dito for free. Meron ding CR dito. Tingnan nyo. Ang social ng tree house na to, yung hagdaran. Shucks. Hello po. Pasok. Wow. Oh, okay. Pero parang good for one lang. Stay in. Good morning. Meron kayong tables and chairs. You also have your own bathroom. Ay, sana all. Wala nga nobyo-nobya dati. Wala pa, ma'am. Bawal ang solo. Meron na yung bagong kasal. Ha? Bagong kasal dito? Perfect for solo traveler pala. Honeymoon sila? Opo. Bawal. Dito sila ako nakabuo ng baby. Dito sa taas. Dito ba ako muna baby? Kisila si baby. Here's our next stop, Sadiq Mosque. One of the biggest, tama ba? They're vying for the biggest in Southeast Asia. Oh. They're vying for that. So, They're vying syempre, for- of course, hindi pa okay. confirm. It's because wala pang Still ongoing. awarding body who gave them that. Wow. Pero they're vying for that. Yun yung target. Wow. Ganda. So they are vying daw for the biggest mosque in Southeast Asia. Pero hindi pa siya 100% complete. 85% complete pa lang. They started their construction way back 2017. But almost done. 85%. Ang laki. Ang laki ng mosque. Grabe, oh. Wow. Ngayon ko lang alam na may ganito dito sa Zamboanga. So if you wanna visit Zamboanga, ayan, baka pag visit nyo, tapos na siya, 100% na. Nasa architectural plan na po tayo, and then may mga details na po na ginagawa. Hindi naman pero yung kumbaga kailangan natin ng safety ng mga tao bago po kaya hindi natin ganun binamadali. So 2 to 3 years Sa loob po. Sa loob lang. Opo. Sa labas. Okay. Sa labas po siguro kasama na rin yun. In 2 to 3 years. Sa labas na ginagawa. Okay. 5 years sa taas ganun? Hindi. Siguro kung sa mga 5 years siguro done na talaga yun. Napaka na yun. Yung kumbaga malinis na talaga yun sa 5 years na yun. Hindi pa po ito nagagamit. May tayong sneak peek itong Sadiq Grand Mosque. So kita mo, oh, grabe yung intricacy ng kanilang details. Ang laki, grabe. No? Sobrang lawak nga nito. So makikita nyo guys, construction is still ongoing. Some people are still working. Pwede ba ako dito? Ayan, no, marami pang mga poste-poste. Wow, grabe. Oh. Ay, ang ganda. Tingnan yung details. Wow. Ang lawak. Ang galing, no? So hindi pa naman sila talaga like yung may title ng biggest in Southeast Asia, kasi hindi pa siya tapos. Wala pang awarding ceremony nga na nagaganap. At hopefully once matapos to and then formally ma-award na sa kanila, no? Parang ang ganda nun, no? Diba? The biggest mosque in Southeast Asia is here in the Philippines, here in Zamboanga. Singit ko lang, so ang language or ang dialect dito sa Zamboanga is Chavacano, no? So it's 65% Spanish and 35% local dialect. Pero hindi daw siya yung Spanish na from Spain. It's actually yung Latin American na Spanish. So kung
sabi ng tour guide namin, if maririnig nila yung mga tao from Spain, they could understand pero hindi sila makakapag-converse. Pero if like from Latin America, like Colombia, Costa Rica, basta yung mga Latam sa Latin America, yun yung maiintindihan sila. That's why it's called the Asia's Latin City, no? So akala ko rin parang dito Spanish na Spain, hindi pala. It's actually Latin America Spanish. Ito rin pala sa Zamboanga, isa sa mga pangunahin nilang industries yung sardines, yung mga canned sardines. Sa Philippines daw, 91% of the canned sardines in the Philippines ay nanggaling dito sa Zamboanga. Also in the world, 22% of the canned sardines in the world is galing dito sa Zamboanga. At ang pangunahing parang company na nagpo-produce nun is yung Mega Sardines. No? So it's $1 billion industry pala. Kasi sobrang dami daw pala ng mga sardines dito sa may Sulu Sea, saka sa may Celebes Sea. Ang Zamboanga kasi nasa gitna siya ng dalawang sea, Sulu Sea and then Celebes Sea. So ang dami nilang source of fish, yung mga sardines. So yun yung isa sa mga pangunahing industriya nila dito. Yes, meron din ditong area na yung mga orphans daw, dito sila nag-aaral. So during their free time, they can just read the Quran. Ayan. Galing. Gusto mo mag-trend? Ito guys, ito rin the biggest chandelier daw in the Philippines. Mahilig sila mag-vie ng mga biggest, no? So ito, hindi pa naman siya constructed, pero ito ginagawa nila yung biggest na chandelier. Ang balak nila is ilagay daw dito sa may gitna ng mosque. Ayan guys, bibigyan namin nila kami. Thank you! Ito pa yung previous. Bibigyan nila kami ng Quran guys. Wikang Filipino, Tagalog. Wow, thank you. Kasi yung marami nagbabalik Islam po. Ah, okay. Yeah, pero galing po din yan sa Saudi po. Sa Saudi itong libro? Ang gawa na po. Oh, wow. Thank you so much. Ayan, si Kuya Ben yung nagbigay. Taga-Arabic po. Guys, first time po nagkaroon ng Quran. So, merong sinalin na nila sa wikang Tagalog. Meron ding Arabic. So, ayan. Ang ganda. Meron picture ng Quran. Oh. Thank you so much for the souvenir. And guys, our next stop, the Rainbow Mosque here in Zamboanga. So, kung makikita niyo, very colorful na mosque dito. So, ang sinisimbolize ng pagkaging rainbow niya is yung Venta. Sikat ang Zamboanga for the Venta sale, yung boat na merong colorful na sail, na ganon, flag. So, yun yung, kaya colorful din itong mosque na to. Usually, ang mga mosque hindi siya colorful, no? Parang, ano nga bang tawag sa minimalist, ganon, minimalist yung mga designs. But, for this one, ginawa siya kasi after the Marawi siege, parang redemption nila, so it's kind of like colorful and all that. Ang ganda, cutie. Actually, first time ko makakita ng colorful na mosque. Oh, ang ganda. Guys, for lunchtime dito tayo kakain sa Denny's, isa sa mga sikat na kainan dito sa Zamboanga. Denny's, let's go! Meron silang mga different types of coffee ba to? And then mushroom chips pala. Chips. Coffee garden. Meron sa taas. Ito yung famous na Venta. Tapos dito tayo sa loob. Ay, hello po. Hello po. Ay, wala na po isa. Ayan guys, dumating na yung pagkain natin. Meron silang, yung tinola na ano din, burnt coconut. Yeah. Ayan, meat, chicken curry. Ito sa Vietnam. So it's actually a beef. And chicken burnt pianggang. coconut. So and then you have the... Ano tayo? Yung burnt coconut na soup. And pianggang. Curry. Favorite. Okay. May iba siya actually lahat. Sinabi ng pianggang. Malunggay? Unang tikim.
Winter sa Philippines, sa lamig. Ako na lang. Ako dito, yung Different dito, dami. walang tagis. Yung dito naman. Sarap. Please, dito. Alam mo. Dito na sa lahat. Kasi ito yung parang tinuwala na. Dito. Ito guys is the fish fillet. Fish fillet. Okay guys, our next stop is Yakan Village. If I'm not mistaken, ang Yakan yun yung mga tawag sa mga tao from Basilan. Kasi yung mga tao dito like from Basilan, nag-migrate sila dito sa Zamboanga in search of education. Tapos ayan, nandito pa rin, meron sila mga weaving work. Kung naalala nyo sa Basilan and then sa Tawi-Tawi, di ba? Ay, Basilan. Meron tayong mga nakitang mga mga weavers. Meron silang mga products dito ng kanilang mga ginawa. Parang ang labo ng camera ko. Meron sungka. Mga products nila, grabe yung intricate details nila. Oh. Bili ka na ng wallet. Parang binili nating wallet. Natin dun sa Basilan. Yeah. Ang cute nito, oh. Ang sila mga sombrero, oh. Ang galing. Nice. Nag-weave din sila dito kagaya sa Basilan, na. Magawa sila ng patterns. And guys, another stop here sa Zamboanga, ang Palmeras Knickerbaker. So sabi ni Kuya, ay bakar ba? Knickerbaker pala. Baker yata. Knickerbaker ba? Kuya, di ba? Kuya, Knickerbaker? Knickerbaker? Knickerbacker? Ah, Knickerbacker. Kasi makabili yan ng dessert eh. Knickerbacker pala guys. Tapos matunog siya kasi isa siya sa mga sumali sa mga best desserts in the Philippines. Maka ganun-ganun ako. Akala ko talaga alam na alam ko. May mga best desserts in the Philippines. Though nag second place lang siya kasi ang nanalo is yung Sili ice cream from Bicol. But you know, making it to the list and competing as one of the best desserts in the Philippines is already good enough. And so, tara, let's check na kanilang mga desserts. Ganyan. Aside from desserts, meron din pala silang mga rice meals. Okay. Serve na yung ating Knickerbacker. Hindi siya halo-halo. Siya ay isang Knickerbacker. That's the ideal size for May ice cream and Sweet. condensed milk and Kuya, pwede mahingi po ba? and fresh fruits. Pampatong lang. Cheers. Oh, papasok ba yung baso? Ay, lasang halo-halo. Hindi siya halo-halo. Hindi, Kasi fresh fruit siya eh. One of the reasons kung bakit hindi siya katanggap-tanggap para tawagin na halo-halo. It has something to do before they applied for the IPO rights ng Knickerbacker. So may patent siya, everything. So we stick with Knickerbacker. Now, if you Condensed go milk. for the Knickerbackers around Zamboanga, that is okay, hindi nila hahabulin. Pero if you do Knickerbacker outside of Zamboanga and then you use the same name, magkakaproblema kayo. May mango. Walang ube. May watermelon. Wala. Ito, mangga. May gelatin. Hinata de Saging. coco. Wala lang pearl. Watermelon and jelly. Ay, may Condensed mangga. milk. Ay, Sarap. ay, leche flan ba to? Wala. Ay, ito. Ice Ice cream cream lang. pa din. So, dalawang flavors ng ice cream ang meron dyan. Ayun, hindi siya nakita. Watermelon. Kaya wag mo kasing ihalo kasi hindi naman halo-halo yan. Hinalo nila. Banana. Ano yung isang flavor? Oh, kaya hindi mo napansin anong isang flavor. Anong isang flavor ng... Vanilla ba to? Oh, Vanilla ayun, ice cream. Tapos yung ganito, 130 pesos. 138. 138 pala. 138 pesos to. Grabe, thank you, Buji. Okay, our next stop is local market dito sa Zamboanga. Tinatawag nilang Barker. And then some of the items daw dito galing sa Malaysia or Indonesia. Kasi nga dito malapit lang sila.
So yung ibang products dito. Ano yan? Ay, ano ba yun? Ano yun? Na-shock din ako dun ah. Hello. Ayan oh, parang mga Malaysian, ano ba yan? Curry, no? Chicken curry. Ito yung mga noodles from Malaysia, mga ano, mi goreng, ganyan, nasi goreng. So, wala kami masyadong mabili kasi nga naka-backpacker lang kami, di ba? Wala kami check-in luggage, pinapanindigan namin na sa whole Zamba Sulta trip, backpack lang kami. Maybe next time, pag nakabalik tayo dito at meron tayong check-in luggage, saka na lang ako bibili ng mga tetarik, mga Malaysian. Okay guys, ang next stop naman is Fort Pilar National Museum. Paano nyo, parang kami ni Bobs, parang lalagnatin na kami. Nafe-feel ko na medyo nilalagnat na ako kasi this is our 11th day, no, sa Zamba Sulta. So lahat ng pagod nag-accumulate na siya ngayon. So parang kailangan ko na mag-medicine. Oh my God. Pero laban, malapit na rin naman matapos yung tour natin. Bawal magdala ng camera dun sa museum so hindi ko na ipakita. Pero yun lang, meron lang sila dun mga antiques and stories about mga sama, yung mga taga-tawi-tawi, yung mga sama dilaot, if naalala yung tawi-tawi, yung boat kung saan sila nakatira and all that. Pero hindi kasi pwede mag-camera sa loob. Nakalabas na tayo. Paggabi na dito sa Zamboanga, meron sila mga banderitas. Ito yata may ilo kapag gabi. Guys, ang daming kalapati dito. Welcome to Milan, Italy. Ang daming kalapati. Dito sa may church area. Sanctuario de la Nuestra Señora la. Ang ganda ng church nila, oh. Open area talaga yung church? Open area na church. So paano pag umulan, no? Ito lang. Yung apat, picturean ko na muna kayo dyan kayo sa gitna. Okay. Hindi ko pala nasabi sa inyo yung hotel namin dito sa Zamboanga is Ever-O Business Hotel. Gusto ko siya kasi ang ganda ng location, very strategic. Katabi lang namin SM Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Walking distance lang papunta sa pier, sa port, kung magpupunta kayo sa Basilan, Sulu. Kasi nandito siya sa city center. Ang dami mga fast foods and all that. Yung lobby. Hey guys, makita tayo sa sir. Hi sir, nice to meet you. Ito yung name ng aming hotel, no? Ever-O Business Hotel. Ang superior room, ang mura lang pala, nasa mga 1,800. Kung gusto nyo ng junior suite, 2,900, executive 3,700, or premium. Of course, if mag-book kayo ng inyong mga hotels, even dito sa Philippines, you can book that on Klook and use my discount code. Thank you, Marvin sa Mako Klook. Nantay ko lang yung mga friends ko kasi, puntahan ko kasi sila. Naka-separate kasi ako ng room kasi sila Ivan, sila Buji, sila Bobs, nasa isang room sila. Nag-checkout na ako. Tara, puntahan muna natin sila. I think nagpa-late checkout sila ng 12:30. 12 kasi yung checkout. Tara, puntahan natin yung room nila Ivan. Yung parang good for 3 yung room nila, yung sa akin good for 2 lang. Yan, di ko pala kayo na room tour. Dito na lang ako mag-room tour sa room nila Ivan kasi nag-checkout na ako. Yung room na lang nila Ivan yung itour ko kasi di ako nakapag-room tour. So yan, Ever-O Business Junior Suite. Good for 3 packs. Good for 3 packs. Book this at Klook with Marvin sa Mako Klook. Right, nag-promote. Of course, Ivan Paul Klook. Buji Obiara Klook. Travel tayo Klook. Oy, wait. Mr. Editor ha, alam mo na dapat yung Klook. Pinanood namin yung vlog mo, Renzel ha. Ay, pinanood nyo? Yeah. Okay, bagong vlog si Renzel pala guys. Lagyan natin dyan sa description. Renzel, book this using Renzel Klook. Yan guys, yung bed nila, good for 3. Diba? Maganda naman. Alam mo na kaya ilang nights tayo sa room kung di ko malang na-tour. Wala talaga. Sama ng pakiramdam ko kagabi. Grabe, magulo na yung room namin. Okay na yan. Check out room. Kasi ito yung CR, di ba? Malawak din. And guys, pauwi na tayo. Magta-tricycle na lang kami kasi mahirap maghanap ng taxi dito. Tricycle na tayo for uwi na. Si Ivan na nasa harap. Leader. Bye-bye, Zamboanga. And guys, we're back na dito sa Zamboanga Airport. Doon yung arrival area, doon tayo nanggaling. But ngayon, dito tayo sa departure area. Sobrang strict dito sa Zamboanga when it comes to luggage, no? So, hopefully, hindi tayo
magbayad ng additional kasi dati hindi kami pinayagan nung sila kasi more than 7 kilos. Ako 7.5 kinaya naman. Uli ngayon kaya pa rin. Bye Zamboanga. See you again next time.